pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang furi. Hindi ko natin isa-isahin ito pong mga bagay na ito. Ito naman ang sasabihin ko sa inyo in order to grow. Hallelujah. Mga kapatid, pag tayo pinagsasama-sama, nagkaroon tayo ng mga fellowship, meron po tayong dapat alisin upang tayo po ay lumago. Yung pong ating pong katapatan sa oras. Noong pong tayo ay mga bata pa, hallelujah, alalahanin po natin, nung tayo po ay mga bata pa, kailangan tayo po yung nagiging dahilan kung bakit po nalilate ang ating mga magulang sa kanilang pagdalo, sa kanilang pupuntahan. Bakit po? Kailangan pa tayong bihisan, kailangan tayong binibihisan ka pa lamang, yung pampers mo may laman na naman, kailangan ng palitan yung pampers. O, pampers. Ewan ko, nung panahon kasi namin, wala pang pampers noon. Yung pong katsa, lampin pa lamang. Tayo mga kapatid na nagiging dahilan, hallelujah, kung bakit po hindi nagiging tama sa oras yung ating pong mga magulang sa kanilang pupuntahan. Ba't ngayon mga kapatid, hallelujah, tayo po yung mga mananampalataya para po tayo mag-grow, hallelujah. Mga kapatid, talikdan natin yung mga pag-uugali niyo. Ipakita natin that we are in God. Na ang Diyos mga kapatid, hallelujah, ay laging timing, on time, kung magbigay ng pagpapala. Ngunit mga kapatid, kung ang ating pag-uugali kung mga kapatid ay mananatili sa atin, mga kapatid, hallelujah, wala pong mangyayari sa atin. Ang sabi ng Diyos, ako ang humiram sa inyo upang kayo pumayo at lumago at mamunga, upang ang inyong bunga ay manatili. Mga kapatid, hallelujah, tayo po ay may mga bunga na. Ang ating pong pananampalataya ay nagbabago na. Mga kapatid, this time na natignan po natin ang ating mga buhay in order to grow. May mga bagay na dapat po tayong talisdan. Mga kapatid, hindi po dapat nating tignan kung ano po yung ginagawa ng ating kapwa upang doon natin ibase ang ating pananampalataya. Huwag natin tignan yung pong ginagawa ng ating kapwa upang tayo po ay maging maaga sa pagdating sa ating pupuntahan. Mga kapatid, mayroon tayong sariling pananampalataya. Tayo po'y sabi nga po, tayo po'y husgahan ng Diyos, patulan ng Diyos, ayon sa ating ginawa, hindi po dahil sa ginawa ng iba. Mga kapatid, hallelujah. Minsan, sabi nga po, kailangan nating mamersonal sa salita ng Diyos. Sa paghayag ng mensahe, hindi lamang po yung magandang bagay yung itatanim natin sa ating isipan. Huwag po natin laging pinupuno lamang mga preacher ang pinupuno lamang mga kapatid ng mga magandang istorya sa Biblia, yung pong isipan ng mga mananampalataya. Mga kapatid, this time, na ibukas po natin ang ating mga isipan. Sa buhay ng mga mananampalataya, mayroon po tayong responsibilidad. Unang-unang mga kapatid sa ating sarili. Marami pong nagkakamali ang sinasabi po nila that love your neighbor as you love yourself. Karamihan po, yung iba po ay ginagawa nila yung mga bagay sa iba na hindi nila nagagawa sa kanilang sarili. Kailangan mga kapatid, bago po natin i-apply sa iba, kailangan pong nagawa na natin sa ating sarili. Dahil hindi po sinabi ng Diyos, hallelujah, love your neighbor more than you love yourself. Kailangan po mga kapatid, hallelujah, ito ngayon, ang unang-una, in order to be mature, kaya tayo po yung mag-mature mga kapatid, hallelujah, itama po natin ang ating mga buhay. Sinabi ng Biblia, yung po sinabi natin kanina, ba't mga kapatid, hallelujah, ang ating po mga buhay. Huwag na po tayong maging pasawa o pabigat sa gawain. Kailangan po ang bawat isa ay maging pagpapala sa bawat isa. Tayo po ba naging pagpapala sa ating mga pastor? Hello? Hello? Tayo po ba nagiging pagpapala sa ating mga leaders? Mga kapatid, hallelujah, yun lamang pagdating natin ng maaga sa gawain, pagpapala na po para sa mga namumuno sa inyo. Kita po ba kanina yung ating pong pastor, hallelujah, hindi na po mapakali. Bakit po? Meron po bang naging pagpapala para sa atin?
O umpisa pa lamang ng gawain mga kapatid, tayo po'y naging pabigat na burden sa ating leaders. Sorry mga kapatid, kung ako'y nagsasalita ngayon ng ganito, ang sabi ko ng Biblia, hallelujah, ang salita ng Diyos, hallelujah, ay parang tabak, kabilay talim. At ito'y talagang, sabi nga po, masagi lang tayo ng kaunting masusugatan tayo. Kaya mga kapatid, hallelujah, sa araw na ito, sa oras na ito po yung guides in order to be mature, to grow as a Christian. We need to grow. Huwag po tayong manatiling tagaupo lamang. Kung tayo po yung inaalalayan ng ating mga leaders. Nawa, matuto naman tayo naman umadalay sa ating mga leaders. So mga kapatid, hallelujah, ito po yung dapat po ating iwasan. I-forsake in order to grow. Hallelujah. Huwag tayong laging pasaway sa gawain. Tayo po'y lalago kung tayo po'y nagiging pagpapala sa ating mga leaders, sa ating mga pastor. So mga kapatid, umpisahan po natin. Kung hindi natin nagawa ngayon, umpisahan natin sa linggo. Magipagdakot po tayo sa ating sarili. Sa linggo, makasabay ko man, kung hindi ko makasabay ang aking asawa, ako'y pupunta ng tama sa oras sa gawain. Nakahanda po ba tayong gawin yung mga bagay na gano'n? Diyan sa likod. Parang ayaw nyo. Nakahanda po ba tayong maglingkod sa Diyos ng may katapatan? Amen. Dahil po ang ating Diyos ay tapat, ang ating Diyos mga kapatid ay hindi po nakipaglukuhan sa atin. Ang nais po mga kapatid ng Diyos, tayo po'y lumago, tayo po'y magpatuloy, at makakitaan po tayo ng Diyos, hallelujah, ng mga bagay na makalugod sa kanyang harapan. Hallelujah. So mga kapatid, yung pong, isa pa yung pong pagkainggi. Iwaksin na po natin yung mga bagay na yun. Ulitin ko na naman yung sinabi ng Biblia. Hallelujah. Kaligdan na ninyo ang lahat ng kasamahan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggi, at paninirang puri. Hallelujah. So amen. Para hindi po tayo magtagal. Okay, number 2, para po tayo lumago. Guys, for growth. Hallelujah. In verse 2, sabi po niya rito, gaya ng sanggol, kayo'y manabit sa gatas na espiritual upang umunlad ang pananampalataya hanggang kamtan ng ganap na kaligtasan. Number 2, what must I fail in order to grow? Ano po yung dapat po ating kailangan ipapasok o ipakain sa ating espiritual na buhay upang tayo po ay lumago? Mga kapatid, hallelujah! Kung ating pong titignan, ang mga bata, upang sila po ay lumago, kailangan pong may proper nutrition. Dati, yung pinapakain ng aming mga magulang sa panahon namin, yung pong yung ham, yung sa kanin. Pag ikaw ay nagtuluto ng kanin, pag yung kumulo na siya at habang may sabaw pa, kukunin nila yung sabaw. At yun muna, dahil wala pa ng yung mga binibili natin ngayon, devote na pinapakain natin yung mga gerigwer, mga mapalad ko yung mga kabataan ngayon, hallelujah. Sabi ko nga, baka pagdating ng araw, through computer, pinapakain na yung anak. Hallelujah. Sa lahat ng mga bagay ngayon, talaga naman, hallelujah. Mga kapatid, dapat po ating pag-aralan mabuti upang tayang mabuti. Upang tayo po ay lumago, kailangan po ating pantayan kung ano po yung ating pong ipinapasok sa ating isipan, sa ating mga puso, at sa ating lalo higit sa ating buhay. Mga kapatid, hallelujah, kung ating titignan, marami pong mga taong, mga nanampalataya ay lumalago. Bakit kung ano po yung kanilang ipinapasok sa kanilang isipan o sa kanilang puso? Sabi ko nga po, sabihin ko po sa inyo, nakangiti po yung aking mga members na kasama ko po ng Miyerkules. Ganito po yung aming pinag-aralan ng Miyerkules. Kaya lang ako yung nananalangin, sabi ko, mayroon na pong mensahe ba't sabi ko nga, dahil yung bata is magmamature, bibigay po tayo ng tips para mag-grow. Hindi lamang para sa may birthday, kundi para sa ating lahat. Hallelujah. Kadalasan mga kapatid, kagaya ganito, okay? Tayo po meron pong preacher, nagbibigay ng mensahe. Praise the Lord. Pag tinanong ng pastor, oh, praise the Lord, amen. Hallelujah. Pagkatapos po ng ating gawain,
Meron po tayong kainan, meron tayong fellowship. Magkakaroon tayo ng kwentuhan. Alam mo kapatid, si ganito ay ganito, si ganito ay ganun. Paglabas ng bahay-sambahan ng mga kapatid, ano po yung naiwan sa ating isipan? Pagtanong sa iyo, ano yung mensahe na binigay ng pastor? Wala po tayong intindihan. Ang itinanim po natin sa ating isipan ay kung ano po yung sinabi ng ating pong katabi. Maling kaparaanan, hindi po tayo lalabubuan sa ating pananampalataya. Mga kapatid, hallelujah! Kailangan po nating pakainin ng tamang pagkain ang ating buhay, pananampalataya. Pag tayo mga kapatid ay nagkamali na ipinakain natin sa ating buhay bilang mananampalataya, mga kapatid, hindi po tayo nalago. Kadalasan, hallelujah, sabi nila, pag meron ko naririnig na nakipag-Bible study, ang isasagot ng kanilang mga tao, kasi sabi ni pastor, ay ganito. Kasi tinuro ni pastor, ay ganito. Mga kapatid, hallelujah, tama na kami po yung nagpapakain sa inyo, but mga kapatid, sabi ko nga po, kailangan natin laging i-apply yung pong kasabihan, yung pong lima, yung daw po ating 5 daliri, ay may ibig sabihin ito. Kung ano po yung ating narinig, kailangan daw po nating basahin. Pag iyong binasa, huwag mo lang babasahin, kailangan mong pag-aralan. Pag iyong napag-aralan, kailangan mo rin mag-memorize. Then, pag na-memorize mo na siya, number 5, nandun na po yung meditation. We must put in action. Kaya pagdating ng araw, hindi lamang po sinabi ni pastor. Kundi mga kapatid, tayo ay nabubuhay spiritually at ang pagkain po natin dapat po natin ipasok sa ating puso't isipan, mga kapatid, ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po yung salita ng pastor. But even though we are talking about the Word of God, but we must read and study in our own yung salita ng Diyos. Kapatid, yung pong istorya, lagi ko pong sinasabi na yung pong mag-ina, matagal ko nang laging sinasabi na naglinis sila ng kanilang library sa kanilang bahay. Pinayos ko nila lahat ng mga libro dahil puro alikabok na. Doon naayos na po nila lahat yung mga libro, yung bata may nakitang libro sa taas ng tukador nila. Sabi niya, Nay, mayroon po isang libro sa taas. Sabi niya, ano yung libro na yun? Anak, ano yung Bible yun? Sabi niya, Bible, kanina pong libro yun. Anak, sa Diyos yun. Sabi niya, sabi niya. Ano sabi ng anak? Nay, bakit po niya natin ibalik sa may-ari yung libro na yun, hindi natin pinabasa? Kapatid, may time po ba tayo magbasa ng salita ng Diyos? Amen! Pagbasa po ba tayo ng salita ng Diyos? Amen! Hallelujah! Kapatid, talagang sabi nga po, in order to grow, kailangan pong at ipasok natin sa ating mga pusong isipan, mga kapatid, is yung mga salita ng Diyos. Malala po pa, sabi nga nung kami nagkakaroon pa ng Bible study, nagbibigay ng pag-aaral yung aming mga umiikot, yung aming mga members para magturo. Nagturo po isang sama namin about joy, in order to have joy. Kailangan po mga kapatid, sabi nga po, punuhin daw po natin ng mga positibong bagay ng ating isipan para po tayo magkaroon ng kagalakan sa ating buhay. Dahil mga kapatid, kung ang ipinapasok natin sa ating isipan, sa ating puso, ay puro mga negatibong bagay, wala po tayong asahang paglagong mangyayari sa ating mga buhay. Kaya gusto ba natin mga kapatid lumago? Umpisahan po natin mga kapatid, sabi ko kanina, hallelujah, yung pong sinabi ng salita ng Diyos at yung sinabi ko, kailangan po natin makapagdil sa ating sarili. Pagdating tayo ng maaga, maging magpapala tayo sa ating mga leaders. Ngayon mga kapatid, hallelujah, umpisahan po natin na magkaroon ng time sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito mga kapatid, ang pagkain, hallelujah, pagkain na dapat po natin ipasok sa ating buhay, mananampalataya upang tayo po ay lumago. Without the Word of God, mga kapatid, para tayong mga malnourished, yung kung sinasabi nga, ano ba tawag doon, Brother Marvin, yung italag ng halaman sa amin? Bonsai. Gusto niyo ba mga kapatid na maging mananampalataya ng bonsai?
Gusto niyo mga kapatid kung saan magandang tignan niyo, maganda. Ba't mga kapatid, hallelujah, kung ikaw ay isang mananampalataya naging bonsai, napakapakit tignan. Hallelujah. Praise the Lord. Alam mo mga kapatid, yung bonsai, hindi namunga yan. Maliit na, hindi pa namunga. At alam natin mga kapatid, hallelujah. So, mga kapatid, alam niyo po ba mga kapatid, ang kaagaw po ng salita ng Diyos, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Napakalayo pong kaagaw na yun. Hallelujah. Minsan, habang nagbabasa ng Biblia, nakabukas yung TV. O habang nagbabasa ng Biblia, nakakabukas yung Facebook. Pag nagbabasa ng Biblia, pupunta muna doon sa Facebook, sino kayo nag-comment? Mamaya nawala na yung pagbabasa ng Biblia at natuon na yung kanilang pansin doon sa Facebook. Mga kapatid, hallelujah, in order to grow, matulog tayo mga kapatid kung ano yung ipinapas natin sa ating isipan, sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Hallelujah. Kaya mga kapatid,